Magandang hapon po. Binuksan na ang border crossing sa Rafah sa pagitan ng Egypt at Gaza at pumasok na sa Gaza ang may truck o mga truck na may dalang humanitarian aid. Pero hindi tiyak kung pwede na ring tumawid ang mga dayuhang tumatakas sa gyera kasama ng mga Pilipino. At mula sa Cairo, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi, anong latest dyan? Pasado alas 6:30 ngayon dito sa alas 12:30 ngayon dito sa Cairo, Pia at Ivan, kung saan sa wakas nga ay binuksan na yung Rafah border crossing para makatawid ang humanitarian aid papasok ng Gaza. 200 truck na may humigit kumulang 3,000 toneladang relief aid ang isa sa unang mga pumasok sa border crossing patungo sa Gaza. Ito yung mahigit isang linggo nang nakatenga sa Egypt side ng Rafah border. Kabilang dito yung pagkain, gamot at tubig. Ang pagpasok ng humanitarian aid nataon sa pagbubukas ng isang peace summit dito sa Egypt patungkol nga sa nangyayaring giyera sa Gaza na nasa kabilang border lang ng Egypt. Posibleng itinaon din yung pagbubukas ng border sa pagsisimula nitong peace summit na dinadaluhan ng mga leader mula sa Europa at mga mahigit 12 Arab countries kasama na ang United Nations at ang European Union. Pero kapansin-pansin na wala sa mga inaasahang dadalo ang kinatawan mula sa Israel. Ipinatawag ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi ang International Summit noon pang nakaraang linggo sa pagsisimula ng muling pagsiklab ng kaguluhan sa Gaza, bunsod nga ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Bukod sa nangyayaring pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza, isa sa mga posibleng talakayin sa Peace Summit yung paglabas ng mga dayuhang naiipit sa kaguluhan na kinabibilangan ng ating mga kababayan. Ang pagbabukas ng border, inanunsyo rin ng Embahada ng Amerika sa Israel. Pero ayon sa Embahada ng Amerika, hindi pa nila matiyak kung gaano katagal bubuksan itong border crossing. Sa ngayon, Ivan, talagang wala pang nakakaalam kung ano yung time frame na makakalusot na sila dahil hindi raw automatic na binuksan na itong crossing para sa mga relief goods papasok ng Gaza ay siya namang bubuksan na itong palabas naman ng Gaza para naman sa mga foreign nationals. So lahat nag-aabang pa dito sa Cairo at maging sa Embahada ng Pilipinas dyan naman sa Israel na posibleng magbigay ng go signal kung talagang bubuksan na at kung gaano katagal bubuksan itong crossing. Ang isa sa mga panawagan ng UN, Ivan, ay maging sustained yung pagpasok ng mga relief goods papasok ng Gaza. So ibig sabihin dapat tuloy-tuloy yung bukas na ito. So posible nga naman pag tuloy-tuloy ang nabubuksan ito ay makalabas naman na yung ating mga kababayan 10 ng iba pang mga dayuhan na, Ivan. Mga kapuso, patuloy po nating babantayan ang mahalagang development na yan mula kay Rafi Tima. Ingat ka dyan at maraming salamat sa iyo. Live na ulat po yan mula sa Cairo, Egypt. Ngayong pati Lebanon na nadamay sa gera ng Israel at Hamas, planong ilagay ng Department of Foreign Affairs ang bansang Lebanon sa Alert Level 3. Ibig po sabihin, voluntaryong pinalilikas ang mga Pinoy sa Southern Lebanon. Mahigit 60 Pilipino roon ang nagsilikas na para hindi maipit sa bakbakan naman ng Israeli forces at Hezbollah na kaalyado ng grupong Hamas. Sa buong Lebanon, may mahigit 17,000 Pinoy ayon sa DFA. At sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni Undersecretary Eduardo de Vega na pirma na lang ni Secretary Enrique Manalo ang hinihintay bago ito ipatupad. Sa ibang balita, sinalakay ng mga otoridad ang isang online lending company sa Makati na umano'y nangaharas sa mga kliyenteng hindi nakabayad. Isang vlogger ang nag-livestream habang nagaganap ang operasyon na ikinagalit ng mga kaanak ng mga empleyado ng kumpanya. Nakatutok si Nico Wahe. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Anti-Cybercrime Group at Securities and Exchange Commission ang gusaling ito sa Salcedo Street, Makati City para tugunan ang reklamo sa kanila na rito ang opisina ng isang online lending company na umano'y nangaharas sa mga umutang na hindi nakababayad sa kanila. May mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, pupunta kami sa barangay hall ninyo para basically pamamahiya at saka pananakot. Nasa operasyon din ang vlogger-influencer na si Rendon Labador. Naipagtulungan na po tayo sa PNP para nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labador na nahuli na raw ang mga empleyado ng umano'y illegal na lending company. Nainalmahan ng mga kaanak ng mga empleyado na napasugod tuloy ang mga kaanak sa gusali. Hindi po dapat ganun yung caption niya sa FB na parang kala mo yung mga tao sa taas is may kasalanan agad. Naipakita rin daw kasi sa Facebook Live ni Labador ang ilan sa mga mukha ng mga empleyado. Hanap po yung mga anak namin para po yung sarili niya at pamilya nila.
Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, may collaboration ng ACG at si Labrador kaya siya nasa operasyon. He is asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. Yung Boses ng Bayan kasi, ito ay partnership namin with PNP para sa advokasiyang maipagtanggol yung mga ordinaryong tao. Kaugnay sa mga nakitang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labrador, sinabihan naman daw ng ACG ang mga empleyado na magtakip ng muka. Hindi pa siya sanay sa ganito. It's a work in progress. I'll guide kung kailangan. Tatry ko naman na maging careful para at least maiwasan yung mga ganito. Sabi naman ng PAOCC, patuloy ang investigasyon para malaman kung sino nga mga sangkot sa pangharas. Wala tayong inaaresto. Meron ho tayo ritong being held for questioning. Tinatanong po namin sila kung ano yung partisipasyon nila doon sa alegasyon na binitawan laban sa kumpanyang ito. Itinatanggi naman ng mga empleyado na nangaharas sila ng kanilang mga kliyente. Hindi rin daw sila illegal. Nire-remind po namin yung mga client namin, especially yung mga due date and yung mga overdue client namin. Just to remind, our company naman po is registered in Securities and Exchange Commission and tinuturo sa amin yung memorandum na binibigay ng Securities and Exchange Commission, especially yung Memorandum 2018 na bawal nga mangharas. Mahigpit ko kami sa SOP ng compliance ng SEC at sino mang nagkaroon ng violation, binibigyan namin ng warning or terminated. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Dito sa Pilipinas, naaresto ang isang Belgian national na wanted sa Netherlands dahil sa mga kasong kabilang ang droga at pang-aabuso sa mga bata. At ang isa sa mga biktima, tinanggalan pa ng tenga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Paglabas sa establishmento ng isang hotel sa Metro Manila, agad pinalibutan ng mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ang Belgium national na si Christophe Debi. Ayon sa BI, ang dayuhang pugante daw ay fashion model by day pero criminal boss by night. Wanted daw ito sa Amsterdam dahil sa krimen na may kaugnayan sa droga at pananakit ng menor de edad. Nakasaad nga dito sa Interpol Red Notice na naharap siya sa mga patong-patong na kaso, kasama na doon yung torture of minors, unlawful and arbitrary detention. Isa sa biktima niya ay tinanggalan niya ng tenga, isang minor. Alam niya na lalabas na yung warrant niya. Kaya pumunta siya sa Dubai and after Dubai, dumiretso siya dito sa Pilipinas. Di raw naging madali ang paghahanap sa dayuhang pugante dahil dito na raw sa Pilipinas niya plano magtago ng pangmatagalan. Undergoing din yung tactical interrogation para malaman natin kung may local network siya dito. Lalong-lalo na na-involve siya sa cocaine smuggling. Dahil sa mga mabibigat na kaso na kinakaharap ng Belgian fugitive, umuusad na ang proseso sa BI para mapanugutan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Tuloy-tuloy na po ang kanyang deportation proceedings. Once matapos po ito, siya po ay i-deport na natin finally at nalalagay po siya sa ating blacklist, meaning hindi na po siya maaari pong makabalik dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagpakilig ng Cebuano fans ang Barda Love Team ni Barbie Fortesa at David Licauco sa kanilang mall show sa Cebu ngayong gabi. May mensahe naman ng Barda sa nalalapit na pagtatapos ng maging sino ka man. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bista. Fe? Nelson, nagpapakilig at nagpapasaya ngayon dito sa Cebu ang Barda Love Team, ang main cast ng Maging Sino Ka Man, Barbie Fortesa at David Licauco dito sa Kapuso Mall Show sa Ayala Central Block sa Cebu City. Wala pa man sina Barbie Fortesa at David Licauco, puno na ang activity center ng isang mall. Ang Cebuano fans may dala-dala pang balloons na nakapangalan sa Barda at walang tigil sa tilian. Mas lalong tumindi ang hiyawan sa pagdating ng Barda Love Team, mapabata, teenager o mga young at heart, di matatago ang excitement. Di naman sila binigo ni na Barbie at David. Nako, grabe. Ako, to be honest,
pagod ako kasi we both came from taping. So parang parehas kami na hindi namin alam saan namin kukunin yung energy na pwede namin i-share sa kanila. Pero grabe nung nakita namin yung mga tao, yung nakita namin yung mga Cebuano, parang nawala lahat yun kasi sobrang worth it. Lahat, yung biyahe. And just to be here with all our kapuso, sobrang saya and we love Cebu, don't we? Yeah! I love Cebu and now Barbie loves Cebu. Oh, yes! Mga kapuso, sana po ay sumubaybay pa rin kayo sa maging sino ka man. Last 2 weeks na kami, marami pang abangan. Sa ngayon, patuloy ang hiyawan at kilig Nelson na bigay ng Bardal Love Team. Sa ngayon, patuloy ang hiyawan at kilig ng bigay ng Bardal Love Team na siyang iantay-antay talaga ng kanilang mga Cebuano fans. Sa ngayon, andito si Barbie Forteza sa stage na siyang nagbibigay tawa at saya ng mga Cebuano fans. At patuloy din ang invitation ni na Monique at Carding, mga karakter ni na Barbie Forteza at David Licauco sa maging sino ka man na patuloy sa pagtutok sa primetime kilig teleserye ang maging sino ka man. Nelson? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tumaas na naman po ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila at probinsya, gayon din ang manok at ilang Noche Buena items. May hirit ding taas presyo manufacturers sa mga dilata. Nakatutok si Bernadette Reyes. Silog ang madalas na almusal ni Michelle at ng kanyang anak. Pero nakakabitin po. Kasi po maliit na talaga yung sukat ng itlog po. Hindi na po tulad dati na malaki po yung size. Dati po malaki, ngayon maliit lang. Para mahal kasi yung 7 pesos na ang pinakamurang medium size na itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa monitoring ng Agriculture Department, 6 pesos lang ito noong unang linggo ng Agosto. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nagkakahalaga ng 8 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng medium size na itlog. Pero bukod sa presyo, hamon rin daw sa mga egg wholesalers ang supply ng itlog ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Kasi nag-umpisa tayo sa 170 small, ngayon 210 na. Kulang ang supply. Order namin ng 50 tray, bibigay lang 30. Kahit sa Gensan, ayon sa ulat ng Super Radio Gensan, tumaas na rin ng 2 pesos ang presyo ng itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, noong Agosto, 5 pesos lang ang farm gate price ng itlog. Ayon naman sa DA, talagang tumataas ang demand pero humahabol na rin ang supply. Ngayon ay nag-ramp na uli sila ng production. So we can expect na lalampas na uli sa demand. Ang presyo naman ng manok, doble na kahit nasa 85 hanggang 94 pesos lang ang farm gate price. Bukod dyan, may hirit na taas presyo ang canned meat manufacturers. 36 na sentimo hanggang 2 piso at 50 sentimo ang hiling na dagdag presyo para sa ilang delata tulad ng corned beef, pati meatloaf at beef loaf. Hindi pa-approve yung increase. We are not insisting. Makikiusap lang kami dahil yun talaga ang kinakailangan. Pati ilang pang Noche Buena, magmamahal din. 4 to 6 pesos na mas mataas ang presyo kumpara noong 2022 ng holiday ham, pear-shaped ham at American ham. Sa kwento ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated, mas malaki pa dapat ang taas presyo pero sinikap daw nilang panatilihin pa rin itong abot kaya sa mga mamimili. Kahit medyo masakit ang konti, mga 1 to 4% increase na lang yung gagawin natin. Maglalabas daw ng price guide ng DTI sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Excited na raw ang cast ng Firefly sa paglahok nila bilang official entry sa 49th Metro Manila Film Festival sa December 25. Ang pelikulang idinirect ni Maria Clara at Ibarra director Zig Dulay ay tungkol sa paghahanap ng batang si Tonton ng isang mythical island na ikinukwento ng kanyang ina. Gaganap na mother and son ang award-winning actress na si Alessandra De Rossi at Sparkle Child star Ewan Micael. Kahit nga raw hindi pa real-life mommy si Alessandra, may motherly connection na sila. Sa photoshoot pa lang, feel na ang excitement nila. Gayun din sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Gagampanan nila ang roles nila Billy at Erica na makakasama ng batang si Tonton.
May special participation din si Dingdong Dantes sa pelikula. Masaya ako sa film na to dahil it was well directed, well written, well produced. To be a part of GMA's entry sa Film Fest, I know na sobrang ganda po nung na-produce namin na film. For the whole family, bring your lola, your children, your apos, your mother and father. This story is for you. Puno ng ngiti ngayon ang City of Smiles dahil sa selebrasyon ng Mascara Festival. At mula sa Bacolod City nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Eileen. Ivan, marami na ang bumibisita rito sa Bacolod City para makisaya sa Mascara Festival 2023. Saan ka man tumingin, matatamis ng ngiti ang inyong makikita. Gaya na lang dito sa Bacolod City Public Plaza, kung saan makikita ang iba't ibang maskarang makukulay at may iba't ibang laki. Simbolo ng masayang Mascara Festival ng City of Smiles. Ang turistang sina Emma at Maya, kasama ang mga kaibigang mula pa sa Germany, excited na natikman ang mga pagkaing tatak Bacolod at maranasan ang world-class festival ng Bacolod City. I guess I just want to see the festival and I want to experience what it's like here. We already found something vegan, so it's perfect. Ang mga nagtitinda na kung anong-anong bagay, all smiles din dahil dagsa ang mga turista. Mapasalamat ang Happy Mascara lang. Salamat kami ari kamo di sa Bacolod. Enjoy lang ha. Sa Lacson Tourism Strip naman, makikita ang iba't ibang booth. Dito rin, isinasagawa ngayong hapon ang Zumba Parada sa Mascara Dance Fitness Competition and Street Party. Siniguro naman ng Bacolod City Police na nakahanda sila upang matiyak ang seguridad. Ivan, ngayong gabi naman ay masasaksihan ang electrifying performances at nagliliwanag ng mga floats sa Electric Mascara Float Parade and Dance Competition kung saan kasalukuyang ipinapatupad ang Signal Jab. Bukas ng hapon naman ang highlight ng festival kung saan 10 grupo ang maglalaban sa Mascara Street Dance and Arena Competition. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga pangako ng mas magandang ugnayan at pamumuhunan ang katas ng biyahe sa Saudi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-uwi matapos dumalo sa summit ng ASEAN at Gulf Cooperation Council sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagkausap ang Pangulo at Crown Prince ng Kuwait at nagsorry raw ang prinsipe dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at sinabing dapat nang alisin ang deployment ban ng mga first-time OFW sa Kuwait at entry ban ng Kuwait sa Pilipinas. Nagkausap din si Pangulong Marcos at ang Crown Prince ng Saudi tungkol sa posibleng pag-invest ng Saudi na magtayo ng mga pagawaan ng pagkain sa Pilipinas. Ang issue naman sa back wages ng mga nasisanteng empleyado sa isang kumpanya sa Saudi Arabia at iba pa, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa isyu ng di pa nabibigay na sahod ng nasa 10,000 Pinoy skilled workers mula sa naluging construction company sa Saudi Arabia. Hindi na idetalya ng Pangulo kung natalakay nila ito ng mga Saudi leader, pero tiniyak ng Pangulo na tuloy pa rin ito. Bukod sa mga pinirmahang kasunduan ng Pilipinas at Saudi business leaders na nagsabing mamumuhunan sila sa Pilipinas, bukas din daw ang Saudi na mag-hire pa ng skilled Pinoy workers sa mga susunod na taon. They are very interested not only in, of course, getting increased contractors and laborers and help and professional skilled workers, mga engineer ang mga hinahanap nila. Yun ang mga arkitekto, yun mga hinahanap nila dahil marami talaga silang itatayo. Nagagalak din daw ang Pangulo sa positibong reaksyon at interes ng Saudi at iba pang Gulf countries na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. Gusto talaga nila na magkaroon na tumulong at makilahok dito sa ating investment dahil naman pinaipakita naman natin na magandang investment talaga para sa kanila ito. Kinamusta rin ng Pangulo ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan na sa Riyadh. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Patindi na patindi ang tapatan ng mga koponan sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro kaninang umaga, dikit ang naging laban pero nangibabaw ang Mapua Cardinals kontra sa Perpetual Altas. Nagtapos ang laban sa score na 62-61. Mahigpit din ang naging laban ng Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers. Pero sa huli, tinapos ang JRU ang laban sa score na 88-72. Sa pinakahuling tali, nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals na may standing na 8 wins at 1 loss. Abangan po bukas ng tanghalian ang harapan ng EAC Generals at San Beda Red Lions. At susundan po yan ng laro naman ng Letran Knights kontra sa Benil Blazers pagdating ng hapon. Makapapanood ang laro live sa GTV at naka-live stream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Matapos ang paglantad nilang mag-ina, hindi raw apektado sa halo-halong reaksyon ng publiko ang nagpapakilalang anak ni Francis Magalona na si Gail Francesca. Ang exclusive interview ng GMA Integrated News sa kanya sa pagtutok ni Katatibayan. Desididong gumawa ng pangalan sa showbiz, si Gail Francesca, ang 15-year-old na nagpakilalang anak ni Francis Magalona mula sa nagpakilalang nakarelasyong flight attendant. Binisita ng GMA Integrated News ang gig ni Francesca sa isang bar sa Marikina kung saan pinerform ang mga pinasikat na kanta ni Francis M. tulad ng Kaleidoscope World at Super Proxy. Kwento ni Francesca, at age 3, hilig na raw talaga niyang kumanta at sumayaw. Mahalaga raw sa kanya na buhayin ang kanta ni Kiko dahil ito raw ang kanyang paraan para ipagpatuloy ang legacy ng kanyang yumaong ama. Mainit pa rin pinag-uusapan online ang paglantad nila ng kanyang ina matapos ibenta ang t-shirt ni Kiko sa isang kolektor. Pero sa kabila ng halo-halong reaksyon ng publiko, hindi raw apektado si Francesca. I don't mind the comments po kasi I know the story and so no comment na lang po ako doon. Basta I know the story, that's why I'm not affected at all. Also my family. All I know is that I am my father's daughter. Nang hinayang ba si Francesca sa pagbenta sa memorabilia ni Francis M? Nung una po ayoko po. Pero na-realize ko rin po na kung nasa bahay lang po siya or nakatago lang po siya sa closet and I felt na mas better po siya if preserved since my story din po yung jersey na po na yun. 6 months old pa lang si Francesca nang mamatay si Francis M. Hindi man nakilala at nakapiling ang master rapper. Alam daw niyang kung nabubuhay pa raw ang ama ay sasabihin nito sa kanya, kaya mo yan. Be brave, ganun po. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Mga kapuso, 65 araw na lang. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.